question of the day, saan naabot ang 15 pesos mo? Meron ba namang mabibiling pagkain worth 15 pesos? Pero ang tanong, ito ba'y nakakabusog o pamatid gutom lang? Ngayon ma'am, yung mga bibili po sa 15 pesos, siguro mga pandesal, ganun lang. Pandesal. So, mabubusog ka ba doon? O Ano lang po sa buso. pamatid gutom lang? Gutom pa rin. Ilang piraso yan? 15 po ata. Hindi pa yan busog, ano? Gutom pa. Ano lang, talaga mapawi lang yung gutom. So, hindi to. Hindi kayo naniniwala na may mabibili to. May mabibili po pero hindi po sa Hindi busog. Alam niyo ba sa Kalasyaw, Pangasinan, isang sulit meal ang naging paborito ng mga estudyante dahil 15 pesos lang ito? Alamin na natin. Gina kayo? Pinipilahan dahil masarap, pero mura. Pwedeng kamayin ang pagkain. Ang food cart kasi na ito sa labas ng isang paaralan sa Kalasyaw, Pangasinan, pinupuntahan ng mga estudyante tuwing pananghalian. Hindi siopaw o burger ang nakabalot sa papel na yan, kundi pastil na mabibili sa halagang 15 pesos lang. Abot kaya kahit po 50 lang po yung baon nyo, makakakain na kayo. Nalalasahan ko talaga yung chicken nito. Masarap siya and very sweet po. Ang may-ari ng Pastil on the Go business na ito ang mag-asawang Grace at Michael. 2 years na po mahigit yung operation ng business. We started po November 2022. Naghanap po kami ng additional na mapagkakakitaan dahil humina po yung business namin na pagbibila o mga party foods po. Nagka-ideya raw si Grace matapos dumaan sa kanyang FYP ang nagte-trending na pastil sa Quiapo. Nakita ko na baka pwede dito sa Pangasinan. So nung nangyari po yon, naghanap po ako ng pastil recipe kung paano lutuin yung pastil. Kaya wala nang patumpik-tumpik pa si Grace, agad gumawa ng bersyon niya ng pastil. Para subukan ang kanyang market, nagpabaon muna ng 5 pirasong pastil si Grace sa kanyang nakababatang kapatid, na agad namang kumalat ng balitang masarap ang kanyang bersyon ng pastil. Sinabi ko sa mga classmates ko na tikman nila tong pastil. Sabi ko 15 pesos lang to. Nung una, ang balot niya lang is nasa saging, dahon ng saging. Nung padami na ng padami, doon ako nagdala ng parang bag na paglagyan ng pastil. Dala-dala ko yun papuntang school. Speaking of dahon ng saging, dito talaga binabalot ang mga orihinal na pastil para magbigay ng kakaibang lasa at bango, plus environment friendly ang mga ito. Pero alam niyo bang mas kilala ang trending na pastil sa Quiapo sa tawag na pater? Isang Maranao delicacy na kadalasang pang-agahan ng mga kapuso nating Muslim. Matapos lang daw ang ilang araw na pagpapatikim ng pastil sa mga estudyante, umabot na raw ang pre-order nila sa 100 piraso. Noon sila nagdesisyong mag-DIY cart. Mula sa paisa-isang bumibili, nagkaroon agad sila ng mga suki, real quick. Pero hindi pa rin nawawala ng mga pagsubok sina Grace. Ang may-ari ng Pastil on the Go business na ito ang mag-asawang Grace at Michael. Matapos lang daw ang ilang araw na pagpapatikim ng pastil sa mga estudyante, umabot na raw ang pre-order nila sa 100 piraso. Noon sila nagdesisyong mag-DIY cart. Mula sa paisa-isang bumibili, nagkaroon agad sila ng mga suki, real quick. Pero hindi pa rin nawawala ng mga pagsubok sina Grace. Naranasan namin yung pinapaalis kami sa pwesto, pinapaalis yung mga tendera namin sa pwesto. Pero yun nga, dapat hindi ka sumusuko dun sa ganong struggle lang ng business. Dapat ginagawan mo ng paraan, hinahanapan mo ng solusyon. Mula sa 500 pesos na puhunan, kumikita na sina Grace ngayon ng aabot sa 75,000 pesos kada araw. Katumbas ng halos 5,000 pastil na kanilang nagagawa araw-araw. Mula sa dating regular pastil lang, meron na rin spicy pastil and sweet spicy pastil na pwedeng pagpilian. Dapat kung sino yung target market mo, sila yung dapat sinasaalang-alang mo na, dapat ito yung gusto nilang flavor, so ito yung ibibigay ko. Tapos i-enhance mo na lang yung flavor na gusto nila. Naranasan din daw ni Grace ang hirap ng buhay ng isang estudyante. Kaya kahit magmalamang ang bilihin, pangako ni Grace, mananatili raw na 15 pesos ang kanilang pastil.
Kasi ang target talaga ng business namin is yung mga estudyante. So, nakadepende pa rin sa pasok ng mga bata yung production namin araw-araw. Dahil sa patuloy na pagpupursige, nakapagpatayo na rin sila ng sariling production kitchen. Nung nag-umpisa po kami, tent lang po yung pinagbabalutan po namin ng pastil na nilagyan po namin ng net para hindi po pasukin ng langaw, ng insekto. Nakapagpundar na rin sila ng iba pang negosyo gaya ng kantin at sari-sari store at ilang sasakyan na dati ay pangarap lang nila. Dapat mabusisi ka, alam mo lahat ng pasikot-sikot ng negosyo mo at lagi mong iisipin na hindi lang ikaw ang nagnenegosyo, kundi kasama din ang mga empleyado mo sa parte ng negosyo mo na kailangan mong alagaan. Mayroon na silang 8 cart na demotor ang kanilang pastil on the go na umiikot sa Pangasinan at nakapagbigay ng trabaho sa mahigit 20 katao. Isa na riyan si Malu. Sa isang araw nakakabenta po ako ng 400 to 450 piraso. Bali, half day lang po yon na binibenta ko. Malaking tulong po ang Pinang Pastil sa amin kasi tulad ko pong single mother. Ako po ang bumibili ng mga kailangan namin sa bahay, lalo na sa gastusin ng mga anak ko. Bukod sa sweldo ni Malu sa pagtitinda araw-araw, may pisong komisyon rin siya sa bawat piraso ng pastil na kanyang naibebenta. Sino nga naman ang mag-aakala na sa pakinsi-kinsing pastil na kanilang itinitinda, ito ay magiging regular na hanap buhay? Wala naman akong secret recipe talaga sa recipe ng pastil. Yun lang siguro, dapat gusto mo yung ginagawa mo. Tapos, dapat sinusunod mo kasi sinusundan mo yung gusto ng customer mo. Basta mura at masarap ang isang pagkain, talagang dadagsain. Next time na may trending na produkto, subukan din ang iyong galing sa pagninegosyo na sagot sa inyong pag-asenso.